As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin. Okay. Hello everyone, welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. Maraming pong salamat as usual sa inyo pong patuloy na pagsuporta at panonood po sa atin. Please don't forget to subscribe dito po sa Coach Jared Live YouTube channel at pa-follow po ang ating Facebook page, Pinasabat Newsroom, and what else? Ang atin pong Facebook group, Tambayan ng mga Cocheros. Okay, sobrang aga natin today guys dahil wala akong klase sa mga iba kong subjects. So, yun. May bagyo kasi, lala ng bagyo eh. Kaya yung mga ibang classmates ko hindi makalog-in. Nag-cancel na ng klase. But, yun. So, maaga tayo nakapag-live tonight. And, tao dito. Okay. Shoutout muna tayo guys bago tayo magpatuloy. Shoutout muna tayo. Okay. Slow mode. There you go. Ayan, buti nilagay na natin Elisa C. Ayan. Okay, papakilala ko muna yung inyong mga moderators. Oo. Si Ate Elisa C, Ate Susan, Ate Trexie, James, Manatmay, Arnel, Jegcheck, Victon Billion Movement, BJ Cans, Pinoy, Anim Legion, The Greater One, Kina, PS Moderictor, Ate Mishi Cruz, Ate Nilda Galvez, Ate Nilda Arceo, Sir Pascachi, Shiro Kansaki, si Seji at kay Burger Boy. So sila po yung mga moderators. So kapag nagpasaway kayo, sila na ang bahala sa inyo lahat. Oo. Ayan. Shoutout din sa mga viewers natin today, si Lepiste, Victor Sales, Garcia Corsiga, Wilhelm Araciles, VMB Mama Loves, Albert Limacosa, Emmy Rose Dotimas, Pointless Inc., 3S Gen, laban sa Tambayan ng Cocheros. Paano na lang pa-send sa akin ng message, check ko. Edgar Dungo, Arlan Almendras, Mabel Santos Kawilan, Arstem, Edwin Mataak, Mahas Derecho, Edgar Dungo, ay bumalik. Wait, Elizabeth Rosete, Dina Sugimoto, May VA, Zara Caballero, Christopher Mejia, Mitch G. Channel, Unida Negrillo, Wilhelm Aracilas, Albert Limacosa, Malu Siron, at si Sheena Ryan. Yan. Okay. Game. Patigil-tigil nga kasi itong internet eh. Pati dito sa hotel namin, tinatamaan ng siguro dahil sa bagyo. So sana okay kayong lahat guys. Okay game. Tuloy-tuloy tayo guys. So ito na nga, di ba nag-recant na nga yung 4 sa 18 Maleta Boys. Ang mga Maleta Boys kasi. Oo. Hindi yun hindi yun simpleng bagay lang kasi. Mabigat kasi yun. Alam naman natin na syempre ipapalusot ni Boying Remulla dyan, ang ilulusot niya, tawag dito, ang recantation is frowned upon, blah. Alam naman natin mga kababayan na kahit na na ang pag-recant ay valid, malaking epekto nun sa kaso. For example, nangyari yan sa kaso ni Laila de Lima. If you remember, nag-recant ang 3 witnesses sa ikinaso kay Laila de Lima. Nung nag-recant, ang basehan ng pag-dismiss ng judge doon sa recantation, ang naging basehan ng pag-dismiss sa kaso
ay yung yung recantation ng mga witnesses. So, malaking malaki rin yung pwede yung sabihin ni Boying Remulla na na it is frowned upon, pero malaki yung epekto nun sa kaso. And mga babayan, hindi ho maikakaila ni Boying Remulla. Kaya nga kaya galit na galit si Boying Remulla eh. Alam niya yun, abogado naman siya. Alam niya yun. Alam niya na malaking nag-iepekto ng pag-recant. Lalong-lalo na sa case build-up nila. Walo yung test lahati. And malaki yung malaking dagok talaga sa kanila yun. Leading. 'Di ba? Wag natin kalimutan na si Boying Remulla naging politiko rin. Naging politiko rin naman siya, naging congressman siya ng Cavite. Kaya alam natin na si Remulla marunong lumaro ng politika. Alam natin 'yan. At tulad na nangyari dito nga sa kaso ng Maleta, politiko nga eh. Ang naging unang reaksyon ay politikahin yung issue. Normal yan sa korte kapag umabot man sa korte. But again, yung attribution na kaya nag-recant yung apat sa Maleta Boys ayo sa kung paano dapat gumagalaw ang ombudsman, di ba? Nanisi agad. Nanisi agad eh. So ayun nga, going back, kahapon sinabi ni Boying Remulla para ipagtanggol lang kanyang sarili, ang may kasalanan daw dito ay si Martin Romualdez. Siya daw yung gumagalaw. Ay, wala pa pala yung chatroom. Siya daw yung gumagalaw para sabotahe yung kaso. Oo. At today, mga kababayan, meron nung update. Diyan sa nangyari na yan. Although hindi na to galing kay Martin Romualdez, ito ay galing sa Maleta Boys naman. Yung Maleta Boys naman na nagsalita. Update for today, mga kababayan, nakalaya na raw yung Maleta Boys sa kanilang detention. Kaya nga nagtataka ako dito kay Libito Baligod. Sabi ni Baligod, kaya raw inaresto ng Friday para daw ma-detain sila ng buong weekend. Oo, kalokohan ho yun, mga babayan. Alam niyo kung bakit? Kasi bukas ko ang korte hanggang alas 12 ng Sabado. So kalokohan ho yun. Lang siya, nagdadrama para kaawaan ng viewers ang Maleta Boys. Kaso, alam niyo mga kababayan, ang hirap kasi kaawaan ng mga taong katulad ng Maleta Boys eh. 'Di ba? Parang hirap niya kaawaan. So, hindi ko alam, nagpunta ba yung mga well, ang alam ko, may nagsuntukan na DDS sa RTC kanina. Hindi raw yata nagkabayaran ng allowance. May nagsuntukan DDS kanina. Oo. Actually, may sinuntok pala yung isang DDS, sinuntok niya yung kasama niyang DDS na vlogger kasi hindi raw nagkasundo sa bayaran. O parang hindi raw nakakuha ng bayad o hindi raw inabot yung bayad para sa allowance or something. Basta ganun. Di ba? So sila na rin naglalaglagan sa isa't isa. Yaan natin yan. Mas maganda yung ganun. Alam niyo naman mga DDS, mga cannibals yan eh. Pero ito na nga, today nakalaya na yung mga Maleta Boys. Oo, nakapagpiyansa na sila. So nakalaya na yung 10. Yung 10 sa mga Maleta Boys. Sir, anong reaction, sir? Nakalaya na po. Ano, sir? Tutuwa si Anong Gago. reaction? Nakalaya na po tayo, sir. Sir? Ano nararamdaman po natin, sir? Drama Ano yun. nararamdaman natin? Nakalaya na tayo. Drama yun. Hindi na kayo Marines. Saya, nakalaya na rin. Masaya't nakalaya na. Danya. Actually, Kung umasa to mga to, alam mo mga Marines pa, hindi naman sila Marines. Tuktukan kayo ng mga totoong Marines eh. Di ba? ito, sir, saan kayo dediretso na? Uwi ba muna sa family? Hindi po namin alam kung saan kami dadalhin. Okay, sige po. Hindi nyo alam? Hindi nyo alam kung saan kayo pupunta? Pagkatapos yung lumaya, hindi nyo alam kung saan kayo pupunta? Hindi kayo uwi sa mga pamilya nyo? Di ba? Saan kayo uwi?
Kay Baligod. Oo. Sabado merong korte, oo. Half day. Wala lang mga hearing si Popo. Pero may court, may bukas ang court hanggang alas 12 ng tanghali. Anyway. So hindi raw nila alam kung saan sila pupunta. By the way, mga kababayan, hindi pa ito ang huli. Meron pa sila ibang mga kaso. Meron pa silang kaso as far as Bangsamoro. Sa Lanao del Sur yata, meron pa silang kaso hanggang dun. So, baka doon naman sila dalhin sa susunod. Sa Lanao del Sur. Hindi natin alam. Pero ayun na nga, mga babayan, ito nga, nag-interview na naman si Levito Baligod. Maliligo daw muna sila sa ulan, sabi niya. Yan o, sabi. Attorney, after makapag-bail, saan dediretso tong mga kasamahan po natin? Bibigyan ko sila ng sabon, maliligo kami sa ulan. Attorney, bakit naman sa ulan? Aba, hindi pa naliligo ang mga yan. Pero, oo. Seriously, well, pagpahingahin muna natin sila. Kasi kagabi, shifting sila sa pagtulog. Isang oras matulog yung 3, gising yung 7. Ganon, no? Shifting sila. Attorney, after makapag-bail, saan dediretso tong Shifting? Anong shifting? Hindi ko alam yung shift. Paano shifting? Sobrang sikip sa detention center. Sobrang sikip sa BJMP. Baka ganun kasi. Ganun talaga sistema. Sorry kayo. Ganun talaga sistema niyan. Oo. Pero mga babayan, eto. Pakinggan natin yung sinabi nung isang Maleta Boys. Sabi nung isang Maleta Boys dito. Meron siyang paalala. Meron siyang paalala doon sa mga naging tao dito, doon sa mga nag-recant. Meron siyang mensahe. Ito. Okay. Pakiramdam nyo na nag-recant yung mga kasama nyo at ang sabi, may mga ilan na rin daw kasamahan na nag-iisip na rin na sumama sa kanila. Ay, hindi po totoo po yung iba na magre-recount. Sila, Recount. Hindi talaga magre-recount. pero kami, buong loob namin para Walang recount panindigan na ng magaganap. totoo yung sinasabi namin. Oo. Masasabi ko lang sa kasama ko, sana naisipan yung mabuti yung sinasabi nyo. Oo. Ang masasabi ko, top voluntary, top retired ka na Marines. Pero anong ginawa mo? Oo. Nagpadala ka sa pira. Sana naisipan mo mabuti yung kasama mo na naikayat mo silang 3 na kayo ang nag-usap-usap na bumaliktad kayo. Yun lang, ma'am. Kaninong nyo sinasabi yan? To whom is this addressed? Kasama ko. Sino to sa 4 na yon? Ang sinasabi Sila nyo? 4. Silang 4. Yes po. Oo. So hindi totoo na meron gusto pang sumunod? Hindi po. Sila Oo. lang po yung nagdesisyon na Yung sinasabi niya na may financial assistance na binigay sa inyo, in-offer sa inyo, hindi totoo yun? Hindi po. Wala po. Pero ngayon, may ino-offer sa inyo? Ano yung sinasabi mo Mayroon na pong in-offer sa amin para sa kabila po. para bumaliktad? Yes po. Magkano? Yun po, 20 to 25 million po. Per person? Yes po, ma'am. Oh, pero walang pakiramdam nyo na nag-recant Yun, yung narinig mga nyo? kasama nyo at ang sabi, Narinig nyo? 20 to 25 million daw, sabi. 20 to 25 million daw yung bayad, guys. Oo, sabi. Ito yun ano. sa inyo, ano yung sinasabi mo Mayroon na pong in-offer sa amin para sa kabila po. para bumaliktad? Yes po. Magkano? Yun po, 20 to 25 million po. 20 to 25 million per Per person? Yes po, ma'am. Oh, pero 20 to 25 million per person. Ano kayo? Nanalo sa loto? Diyos ko. Halata namang invento to. Unang-una, discredited na kayo. So, wala nang maniniwala sa inyo. Unang-una. Pangalawa, 20 to 25 million? Isang tao? Sa mga katulad nilang discredited? Wala magbabayad ng ganun. Walang magbabayad ng ganon. 20 to 25 million para sa mga discredited na Kung meron mo magbabayad ng tanga-tanga niya.
Pero, para sa mga ito, para sa mga sinungaling na to, wala magbabayad ng ganun. Kasi alam nila na hindi effective. Walang maniniwala sa 20 to 25 million. So, talo nyo pa nanalo sa loto, ah. Chismosong chismoso, ah. Oo. Sana pakita nila, no? Sana ipakita nila. Tsaka dapat, yung pag pinakita nila, kasama yung pangalan, hindi yung screenshot lang. Dapat yung parang, yung messenger talaga, yung kita yung pangalan, pag kinlik mo, makikita mo yung date, kung kailan sinend, etc., etc. Dapat ganun. Hindi pwede screenshot lang. Eh sa screenshot, nabubura yung pangalan. Eh, mali ba namin kung kayo-kayo lang nag-uusap nun, di ba? Pwede naman yun eh, magkaharap kayo, tapos may message mo, oh, kunyari, mag-o-offer ka sa akin ha, mag-o-offer ka sa akin ng 25 million. Oh, may message mo ako ha. Oh, ganyan. Oh, message lang daw, sasagutan sila daw, magkaharapan. Oh. Tapos isi-screenshot, buburahin yung mga pangalan, buburahin yung nasa taas. Gagamit ng fake account. Para kunyari, ibang tao. Di ba? Diyos ko, tigilan nyo kami. Hindi kayo credible, mga Maleta Boys. Ito pa nga, and I think mga babayan, yun talaga yung ginawa ni Levito Baligod. Kasi meron siyang pinakita kanina na video. Pero dito sa sa screenshot na ipinakita, hindi pala video, screenshot pala. Sa screenshot na ipinakita ni Levito Baligod, 8 million lang. Oo. So, nagbanggaan na naman ang kwento itong Maleta Boy sa si Baligod. Ayan. Ganun sa harap. Nagtanong kung pwede na kayo by 7 p.m. or 8 p.m. Tapos, Pwede pa show at ang date niyan, August 6. So last August 6. Nagpakita ng date, pero yung date, yung screenshot ng date. Nakakabuisit itong mga to. Nagpakita ng date, pero yung pinakita, screenshot ng date. Screenshot din yan eh. Ang laki oh. So, isabihin, pinalaki niyang ganun. O di kapag pinalaki niyang ganun, edi sabihin, screenshot yan. Tanim screenshot na naman kayo. May tanim droga, tanim pokpok, tanim intriga. Tapos ngayon, tanim screenshot. Ano ka ng tipaklo? Hindi talaga kayo nauubusan ng tanim, no? Kailan kayo kaani? Ba't hindi kayo umaani sa mga tanim nyo? Ba't hindi kayo umaani dyan sa mga tanim? Kasi wala pa rin naniniwala eh. Naniwala ba kayo dyan? Tuloy natin. Sa Baligod. Sir, yung may last na... Yung deadline supposed to be 8 p.m. of August 6 ang deadline nila. Can you see the message? Screenshot Okay lang po. Sorry. Sir, ano yung pinapertain ng offer? Is it, sir, million ba yung usapan natin? Ito. Ibang screenshot naman. Tingnan nyo to. Hanggang ngayong gabi na lang ang chance, no? Ibang screenshot. Ngayon hanggang gabi na lang ngayon ang chance para mag-recant. Ng August 6 para tanggapin nila yung offer, no? Ito yung offer eh. Palit screenshot. Kano naman po yung offer, attorney? Palit screenshot. Ayan. Diba? May kwan kasi ito, sharing eh. May share yung nakikinegotiate, may share yung tatanggap. Puro Sir, screenshot. for the record, sino yung Nakanante pa lang. Pwede ba nating pangalanan? Ibibigay Alam nyo mga babayan, ang weird eh. Kasi, kasama niya yung mga nag-recant. Kasama niya yung mga Maleta Boys. Kasama niya yung Maleta Boys. Kung kasama niya yung Maleta Boys, ba't hindi na lang nila ni-record? Di ba? Ito isang cellphone, ito yung camera niya. O sige, pakita mo kung ano sinasabi dyan. O di ba? Mas maniniwala ka eh. Kasi video.
Di ba? Mas maniniwala ka eh. Screenshot lang to eh. Oh, tapos, magkano Hindi daw? namin lahat ito sa press con. No? Pero hanapin ko yung Di ba? Puro screenshot, makita. Kasi pinapasakay nila yung nagte-text. Copy sir, salamat. Magkano daw ibigay nila sir? 8, ano? 8 meaning 8 million. Each, sir, each. 8 million each? And, Viber pa yan, oh. Alam mo yung itsura eh, Viber eh. Yung isa, 20 to 25 million. Tapos dito kay Baligod, 8 million. Ano ba talaga ang kwento? Ba't nagbabago? Kaya paano mo mapaniwalaan? 25 million dun sa isa, 8 million naman dito sa isa. Malay ba namin kung si ano nag-offer niyan, si Mike Defensor? Di ba? Malay ba namin kung si Mike Defensor nag-offer niyan? Screenshot lang yan eh. O malay ba namin kung kayo-kayo lang yan, nagpapasahan kayo ng message, ginagawa niyo yung script niyo? Di ba? Alam niyo mga kababayan, kaya nga nakakatawa tong si Ombudsman eh. Kasi siya mismo nagsabi, hindi ka panipaniwala si Baligod. Ito. Ayan, siya mismo nagsabi niyan. Paparinig ko sa inyo. Ano ba? Ayan. Do you feel that Attorney Baligod somehow intentionally misled the ombudsman and the ex-bodyguards as well? Baligod is a very colorful character. That's what he is. I mean, from the PITAF days, you do your research on what Mr. Baligod did during the PITAF cases of Napoles. Pag-aralan niyo. Colorful meaning, sir, he's not always in good faith? Well, pag-aralan niyo yung ginawa niya. So, you do your research, I'm telling you, about what he did in the PITAF cases. Sir, given these recent developments, can you say na trustworthy pa ba si Attorney Baligod? Was he ever? Sige. Do you feel that See? Maski Ombudsman hindi naniniwala kay Baligod eh. Pero yung testimonya ng Maleta Boys, ginamit niya. Pero hindi siya naniniwala kay Baligod. Kaya nga ang weird eh. Kaya nga weird ang galawan ni Ombudsman Remulla eh. Nagbigay siya ng credit, binibigyan niya ng credit yung kasinungalingan ng Maleta Boys, pero hindi siya naniniwala doon sa handler ng Maleta Boys. Okay. So paano naging makatotohanan yung kwento ng Maleta Boys? Kung number 1, alam naman pala niya na may handler. Number 2, yung handler si Raulo. May something dito kay Boying Remulla. Hindi kasi to normal na reaksyon eh. Hindi yan normal na reaksyon. Pero definitely ngayon malaki ang hihina ng kaso ni Boying Remulla laban kay Martin Romualdez. Malaki. Kaya gigil na gigil yan eh. Kaya nakakatawa rin na paano o-offeran itong mga Maleta Boys na to ng 20 to 25 million? Tapos all of a sudden kay Levito Baligod 8 million. O baka 8 million lang yung ibibigay ni Baligod out of the 20 to 25 million. O onsehin niya yung Maleta Boys, di ba? We don't know. But definitely, mga kababayan, ito sigurado na to. Ito nabalita na to, na NBI na to. Si Mike Defensor ay nangako ng 25 million, ng 5 million sa Maleta Boys, kada isa. 5 million sa kanilang lahat. Tag-isa. Pero hindi na mangyayari 'yon kasi nakakulong na si Mike Defensor. So malamang ngayon
Nandyan na, kumbaga, nakagawa na ng boy band itong si Libito Baligod, baka sasamantalahin na lang niya. Diba? Sasamantalahin na lang niya, andyan eh. Baka may iba pang kumagat, i-promote natin. Kumbaga sa manager, try nating ibenta sa ibang, sa ibang mga kliyente, baka may kumagat pa. Laki kaya ng kinita ni Libito Baligod dyan. Dahil dyan sa Maleta Boys na yan. Hindi natin alam kung galing ba kay Mike Defensor yun o kay Mark Marcoleta. Hindi natin alam. Baka nga, hindi rin natin alam. Baka ang utos sa kanya ni Mike Defensor, hayaan mo lang, huwag mo muna bitawan yung mga yan eh. May pakinabang pa yung mga yan. Di ba, for all we know, baka kasama talaga sa conspiracy nila yan. For all we know. But definitely, isa rin sa totoong mangyayari sa buhay nila for the next few years is mag-iikot sila ng korte. Unless i-consolidate lahat yung libel cases na yan sa isang RTC lang, kung papayag ang Supreme Court, which I doubt, mag-iikot sila ng Pilipinas. Mag-iikot sila ng Pilipinas. At sigurado, mga babayan na sila, mauubos yung magkano man binibigay sa kanila para dyan sa kaso na yan. Kasi may bail sila, di ba? Tagi-isa sila ng bail. Sabihin na natin na yung bail na yon ay nasa 30,000. Times 14. Ilan lahat yun? Di ba? 1.2? Di ba? 1.2, 1 taba. Kasi sa 10 mo, may 1 million ka na. 30,000 pala. Sa 10 mo, may 300K ka na. Tapos, mga 720? 720? More or less. 1M. May pamasahe ka pa. May lodging ka pa. Kasi syempre, mag-iikot kayo eh. To tour of the Philippines kayo para lang sa kaso eh. Good luck sa inyo. Ubus agad yung 1 million mo eh. Sa bail pa lang, mauubos na agad yung 1 million. So, good luck. Hindi natin alam kung ano. Hindi natin alam kung hanggang kailan, hanggang saan nila dadalhin yung Maleta Boys na yan. Pero mukhang ano na to, mukhang patapos na ang kwento ng Maleta Boys. Mukhang hindi na to kakargahin, mga babayan. Malabo na. Hindi na to makakarga. Kasi, number 1, sobrang dami. Kahit sinong handler, mahihirapan eh. Masyado mabigat. So, I would expect na ilalanding na nila yan unti-unti. Unti-unti na mawawala si Baligod sa eksena. Wala lang magawa si Baligod ngayon kasi fresh pa eh. At saka baka umaasa pa siya na pagkakakitaan pa niya yung Maleta Boys. Pero, wala na. Olats na eh. Patapos na yan. At again, kung meron mang 25 million na magbibigay sa kanila, tanga yun. Ang tanga-tanga nun kung sino man yun. Yung magbibigay ng 25 million yan. Imposible. Mas malabo yan. Malabo pa yan sa sabaw ng pusit. 25 million kada isa. Di ba? Yung high class pokpok nga, 5 million lang eh. Di hamak na kapag natuloy yun, mas uubra pa yun kaysa din sa Maleta Boys. Tapos sa kanila, 20 to 25 million. Ano kayo, artista? Artista? Walang gagawa nun. Tanga lang ang papayag dun. Anyway, agree ako dyan, Ate Emmy Rose. Sana madisbar si Baligod. Kasi ang lala ng pinaggagawa niya. Pero dapat may maghabla. Dapat may maghabla. Anyway, marami sila sponsors. Well, pag wala ang sponsor, kapag wala ng ROI, wala na yan, umaalis yan. Sponsor nga eh. Diba? Sponsor nga eh. So, pag wala ng return on investment, wala na yan. Titigil na yan. Kahit artista, di binabayaran ng 25 million. Totoo ba?
Totoo ba? Kahit artista, hindi binabayaran ng 25 million. Magkano, sinong highest paid na artista sa Pilipinas, ha? Sinong highest paid na artista sa Pilipinas? Tingnan natin. Magkano ang ano niya? Wait. Wait, tingnan natin, ha? Si Vice daw ang highest paid. Okay. Si Vice daw, sabi. Tingnan ko magkano eh. Parang walang amount. Wala, nawala. Si Vice ganda raw eh. Kaso walang amount. Vice ganda, Coco Martin, Vic Soto, Piolo Pascual. Sila yung highest paid. Na-curious tuloy ako bigla. Wait lang. Riches na to eh. Riches na tong iba eh. Oo. Parang wala yung iba. Pero merong richest. Pero yung mga highest paid, hindi nakalista kung magkano yung binabayad. So, siguro after the fact na lang. Siguro pag nagbayad na ng tax, saka nako-compute. Anyway. O sabihin na natin kung highest paid si Vice ganda, sabihin natin mga nasa 15 to 20 million a day. Ganun. A day. A month. Diba? Possible yun. Marami siya racket eh. So, yun. So, there. Anyway, game. Siyempre, may mga endorsements pa ako ano-anong binabayad. So, sabihin natin siguro in a month, meron silang mga 20 to 25 million. Mga ganun. Sila, artista na high-end yun. Siguro mga 15 million. Kasi hindi rin naman siguro aabot ng 1M ang isang endorsement no? Let's see. Hindi natin sigurado. Walang numero eh. Kaya hindi natin ma-check. But, ayun. Anyway, walang maniniwala dun sa mga Maleta Boys na. So, imposibleng bigyan sila ng 25 million. Napak-imposible nun. Kalokohan yun.